Attention mga SSS members, kapag nahinto ba ang paghulog ng contribution sa SSS, mawawala ba ang mga benepisyo? At mawawala din ba ang ating kontribusyon? Yan ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Hello mga ka-vlogs! Welcome po dito sa ating YouTube channel at welcome sa ating official Facebook page. Saan man kayong dapat sa mundo, kumusta mga ka-vlogs? Well, anyway, ito po ating pong pag-uusapan kung ang inyong hulog o kontribusyon kay SSS ay nahinto, ito ba ay makakaapekto sa inyong benepisyo? Ibig ba sabihin, mawawala ang mga benepisyo? At pangalawa, yun bang naihulog natin ay automatic mawala? Well, yan ang ating aalamin. Marami kasi mga cases mga ka-vlogs na nahinto ang paghuhulog ng kontribusyon ng SSS member. Una dyan, kapag nawala ng trabaho, syempre mahinto ang kontribusyon. No? Pangalawa, yung mga nagsasara ang negosyo, nawala ng source of income, nahinto din po ang kontribusyon. Wala talagang income o walang mapagkukunan para maipagpatuloy ang paghuhulog. So yun yung mga factors bakit po nahihinto ang hulog na contribution po kay SSS. Well, ang mangyayari kasi dyan mga ka-vlogs, no? Kapag ganun ang senaryo na halimbawa, meron kayong 3 taon na hulog, tapos biglang nahinto, and then nagkaroon kayo ng ibang trabaho after na 1 year, no, ilang buwan pa. So ang mangyayari po dyan is continue lamang yan, no? Hindi po mawawala ang benepisyo ninyo. Tuloy-tuloy po yan. Of course, ang status lang natin dyan ay magiging non-active SSS member. Pero kailangan lang po yung hulugan para ma-active at maipagpatuloy ang kontribusyon. Huwag kayo mag-alala dahil ang kontribusyon natin kay SSS kahit ilang taon pa tayo nahinto at kung tayo ay babalik, andyan pa rin yan. Hindi yan mawawala. No? Halimbawa lang nito, kapag nahinto kayo sa paghulog ng kontribusyon ay nasa 30 months na yung hulog nyo, yun talaga yun, intact talaga yung 30 months mga ka-vlogs. Kapag nagtrabaho ulit kayo, nagkaroon ulit ng pera at naghulog ulit, makukontinue po yun, maging 31, so on and so forth. So, continuous lang talaga yan, hindi yan nawawala. Yun yung isa sa kagandahan sa pagiging miyembro sa SSS dahil mga benepisyo talaga ay hindi nawawala. Kailangan na po i-continue. So, isa pa sa halimbawa nito, matagal na panahon kayong hindi nakapaghulog, tapos tumungtong na kayo sa edad na 60, no? 60 years old pataas, di ba senior citizen na yan, at dapat ay magpepensyon na kayo. Well, halimbawa, kapag kayo ay 60 years old at meron kayong dating hulog sa SSS, hindi lang na-continue, pwede nyo po yung ipagpatuloy na hulugan para makumpleto ang at least 120 months contribution para po kayo magpensyon. So, pwede po yan. Well, kung ayaw nyo na talaga i-continue, tapos 60 na ang edad ninyo pataas, pwede naman po kayo mag-file ng lump sum para makuha nyo po yung pondo o nahulog nyo po kay SSS. So, siguraduhin lang ninyo na wala kayong utang, kasi kung meron kayong utang na hindi nabayaran kay SSS, ay ibabawas po yun sa inyong ilalamsam na amount. So, ganun lang po yan mga ka-vlogs. So, para po sa mga matagal nang hindi nakahulog ng contribution kay SSS, maaari nyo yung ipagpatuloy para mga benepisyo tuloy-tuloy. Isa din po sa napakaganda dito, no? Kahit isang hulog lang ang inyong naibigay, no? Halimbawa, namatay ang SSS member, tapos meron siyang isang hulog na contribution, kahit isa lang yan, meron po siyang makukuha pa rin na death and funeral benefit mga ka-vlogs, no? Meron pa rin po makiklaim yung kanyang beneficiaryo o naiwang pamilya. But of course, hindi naman natin pinapangarap yung death and funeral benefit, no? Pero yung talagang retirement, iba pang benefit like maternity, sickness, no, unemployment benefit, disability benefit,
talagang nakakatulong yan, no? At nagiging protektado tayo dyan kapag miyembro tayo at active ang ating pagiging miyembro o status sa SSS. So ayan ha, para sa mga nagtatanong, actually katanungan lang ito mga ka-vlogs na matagal na daw siyang naputol sa paghuhulog, no? At tinatanong niya lang kung i-continue lang ba yung kanyang dati na hulog. Oo, continue lang yan. Kaya naman mga SSS members, sino ba sa inyo dito ang mga matagal na hindi nakahulog? At yung mga putol-putol, okay lang naman kasi yan. Yun, naputol, naghulog ka ng 2 years, after 2 years, naputol, after 1 year, hulog na naman, wala yung problema. Hindi yan makaka-apekto sa ating benepisyo at pensyon, no? Pagdating ng panahon mga ka-vlogs. So pakikomento po sa comment section na nasa baba, no? Kung na-experience nyo din po ang putol-putol na hulog kay SSS, pakilakip na inyong pangalan at kung taga saan kayo. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.